Based on experience ata to. Okay, since nag-viral yung ginawa kong content about dun sa typical na nararanasan ng mga lalaki kapag nakaranas sila ng pregnancy scare. Okay, kukwento ko yung akin. Para maging aral din sa iba. Pangalawa, para alam nyo rin yung mga gagawin nyo. Pangatlo, kung kanino kayo dapat talaga lumapit. Umpisahan ko dun sa nag-chat na yung babae. Sabi niya nun, delay siya. Kaya hindi pa rin siya dinadatnan. Siyempre ako, nung nabasa ko yun, huminto talaga yung mundo ko. Siyempre, kabado talaga ako na natatakot, ganun. Iba nakikita ko nagko-comment, ba't kasi sundot ng sundot, parang ganun. Siyempre, since bata pa tayo, lalo ng mga panahon na yun, hindi natin may iwasan talaga mag-explore. Siyempre, yung tukso, napakalapit yan sa atin. Ewan ko kung maintindihan ako ng iba. Basta ganun. So yun na nga, sinabi niya na. Sinabi ko sa kanya, wala, baka delay lang yan. Tamang gaslight lang ako. Tapos siguro, after ng 2 days, wala pa rin. Doon na talaga ako napapaisip. Kinakabahan talaga ako sa ganun. Tapos isip ako ng isip, met-maya ako isip, met-maya ako dasal. Sinasabi ko talaga ng Lord, bigyan niyo po ako ng isang chance, hindi ko na po talaga uulitin. Ganun talaga yung mga sinasabi ko nun. Tapos may part din sa sarili ko na parang tinatanggap ko na siya. Kumbaga, iniisip ko saan ako papasok. Kumbaga, saan ako mag-a-apply ng trabaho. Dumating nga rin ako sa point na nag-iisip ko kung ano ipapangalan, kung lalaki, o kaya kung babae siya. Tapos nagtitingin-tingin na ako ng mga gamit ng bata. Pero ngayon, pag naalala ko, natatawa na lang din ako. Tapos kunyari, di ba kakain ako? Bawat kagat ko, bawat subo ko ng kanin, talagang walang lasa para sa akin. Kumbaga, hindi ko manamnam yung pagkain kasi nga may iniisip ako. Tapos alam mo yung point na talagang wala kang mapagsabihan, kinikip mo lang. Kaya sobrang hirap, parang nakaka-stress talaga siya ng malala. Kasi parang unang-una, hindi mo pa talaga gusto maging tatay. Pangalawa, hindi ka pa talaga ready. Pangatlo, nagsisisi ka. Ay, talaga pinakamalala, nagsisisi ka. Tapos dumating din ako sa point na nagsisearch ako. Nagsisearch ako ng mga sintomas ng buntis. Kung paano malalaman kung buntis yung babae, ganun. Tapos, kaka-search ko ng kaka-search, nakahanap ako ng dahon. Ang dahon naman na yun, siya yung makakatulong para magkaroon ng mens yung babae. Which is yung serpentina leaves. Tapos, meron din luya. Papainumin mo ng luya. Bali, ang ginawa ko nun, naghanap ako serpentina leaves. Binabalot ko sa plastic. Tapos nung binabalot ko na sa plastic, pinupuntahan ko yung ano ko nun. Tapos binibigay ko yun. Sinasabi ko sa kanya, ito, inumin mo to. Damihan mo lagi yung inom. Tapos siya naman, nagre-reklamo siya kasi sobrang pait daw. Dumating pa sa point na para uminom siya ng serpentina, dapat iinom din ako. Sabi ko, loko. Tapos nangayayat ako nun, kakaisip. Isipin mo napakaikling araw pa lang nun nangayayat na ako. Kasi nga hindi ako makakain, hindi ako gano'ng makatulog. Tapos lagi akong kabado. So ang pinakamalala nangyari sa akin nun, nilagnat ako. So, ito naman yung mga ginawa ko. May nilapitan ako na isang ate. Ate-ate ko siya, nilapitan ko siya, nagtanong-tanong ako sa kanya, ganun. So, yun, nakatulong din yun. Siyempre ako nun, hindi naman ako natatakot para lang sa sarili ko. Tatakot din ako dun sa isa. Kasi siyempre may parent siya. Pwedeng masira ko yung kinabukasan niya, hindi siya makapagtuloy ng school. Basta ganun yung mga naiisip ko nun. Siyempre takot ako kasi wala pa talaga ako napapatunayan sa buhay. Kaya ang aral na mapupulot nyo dito, always practice safe sex. Then hanggat maaari, huwag nyong gawin. Kasi may chance pa rin talaga na magkaroon kung sakaling nakabalot pa rin ang inyong mga talong. Basta yun, marami akong kwento. Hindi ko na kwento lahat. Yung inyo, lapag nyo dyan, babasahin natin yan. Okay?